Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Saan man kayo naroroon, anuman ang inyong pinagdaraanan, sana'y mahanap ninyo ang kapanatagan sa piling ng mga kwentong ating pagsasaluhan. Halina't muli tayong maglakbay sa isang panibagong salaysay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Gaano katagal bago maghilom ang isang sugat na dulot ng pag-ibig? At paano kung ang mismong taong sumira sa iyong mundo ay bumalik, hindi para muling manakit, kundi para buuin ang lahat ng kanyang winasak? May puwang pa ba ang kapatawaran para sa isang pusong minsan nang dinurog? Ito ang kwento ni Hiraya at Lino. Simulan na natin. Ang tindi ng sikat ng araw ay parang latigong humahaplos sa balat ni Hiraya. Bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo ay mabilis na tinutuyo ng marahas na init, nagiiwan ng manipis na patong ng alikabok at alat. Nakayuko siya, pasan ang isang sako ng semento na tila mas mabigat pa sa lahat ng problema sa mundo. Ngunit, para sa kanya, ang bigat na ito ay pamilyar na. Isang paalala ng kanyang araw-araw na pakikibaka para mabuhay. Sa gitna ng ingay ng mga makinang panghalo, ng sigawan ng mga trabahador, at ng kalampagan ng mga bakal, may isang tunog na nagsisilbing musika sa pandinig ni Hiraya, ang halakhak ng isang bata. Itinuwid niya ang kanyang likod, dahan-dahang ibinaba ang sako, at pinunasan ang pawis sa kanyang muka gamit ang likod ng marumi niyang guwantes. Sa di kalayuan, sa lilim ng isang maliit na puno ng akasya, nakaupo ang 5 taong gulang niyang si Sinag. Naglalaro ito ng 2 maliliit na laruang truck sa ibabaw ng isang tumpok ng buhangin. Bawat tawa nito, bawat masayang sigaw, ay tila nagbibigay ng panibagong lakas sa nanlalambot ng mga tuhod ni Hiraya. Si Sinag ang kanyang araw, ang kanyang buwan, ang kanyang mga bituin. Siya ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat ng ito. Isang dekada na rin mula nang lisanin niya ang probinsya na puno ng pangarap. Pangarap na maging isang social worker, tumulong sa kapwa, at magkaroon ng simpleng pamilya. Ngunit ang syudad ay may sariling paraan ng pagdurog sa mga pangarap. Ang pag-ibig na inakala niyang magiging kanlungan niya ay naging isang kulungang puno ng kasinungalingan, at ang tanging yaman na natira sa kanya mula sa durog na pangarap na iyon ay ang batang naglalaro ngayon sa ilalim ng puno. Muli niyang binaling ang atensyon sa trabaho. Kailangan niyang matapos ang bilang ng sakong dapat niyang madala bago matapos ang araw. Ngunit ang ritmo ng kanyang paggawa ay biglang natigil. Isang makintab at kulay itim na sasakyan ang marahang pumasok sa magaspang na daan ng construction site. Halatang-halata ang pagkakaiba nito sa paligid. Isang diamante sa gitna ng putikan. Huminto ito ilang metro lamang mula sa kinatatayuan niya. Ang alikabok na nilikha ng mga truck ng graba ay tila nahihiyang dumapo sa perpektong pintura nito. Bumukas ang pinto sa driver's side. Unang lumabas ang isang sapatos na gawa sa mamahaling katad, kumikinang kahit walang sinag ng araw na direktang tumatama dito. Sumunod ang isang lalaking nakasuot ng kulay abong suit na tila hindi man lang nalulukot. Matangkad, makisig, at may tindig na sumisigaw ng kapangyarihan. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isa lamang ito sa mga inhinyero o arkitekto. Marami ng ganoong itsura ang nagpupunta rito, ngunit nang itaas ng lalaki ang kanyang tingin at tanggalin ang suot na salamin sa mata para protektahan ang sarili sa alinsangan, ang puso ni Hiraya ay biglang huminto sa pagtibok. Ang ingay ng paligid ay biglang naglaho. Ang kalampagan ng bakal ay naging isang malayong ugong. Ang init ng araw ay napalitan ng isang nakapapasong lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. 5 taon. 5 taon na ang lumipas, pero ang mukhang iyon, ang perpektong hubog ng kanyang panga, ang paraan ng pagkukunot ng kanyang noo,
at ang mga matang iyon na minsan niyang sinamba ay hindi nagbago. Nakatatak pa rin ang mga ito sa kanyang isipan na parang isang peklat na hindi na kailanman maghihilom. Lino Dalisay. Ang pangalan ay bumulong sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Ang multo ng kanyang kahapon ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, buhay na buhay, at mas makapangyarihan pa kaysa dati. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Hiraya ang pagplit ng pagtataka sa mga mata ni Lino na agad napalitan ng pagkilala. Nanlaki ang mga mata nito, bahagyang bumuka ang kanyang bibig para itong nakakita ng isang taong dapat ay matagal ng patay at nakalibing. Ang sako ng sementong kanina lang ay magaan ay tila naging 1,000 kilo. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Gusto niyang kunin si Sinag at maglaho na parang bula. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa lupa. Hindi makagalaw, nakakadena sa titig ng lalaking dumurog sa kanyang pagkatao. "Mama!" Ang matinis na boses ni Sinag ang pumutol sa mahikang bumabalot sa kanila. Mabilis na tumakbo ang bata palayo sa puno at yumakap sa mga binti ng kanyang ina. "Mama, tubig po," sabi nito habang nakatingala kay Hiraya. Ang pagdating ni Sinag ang nagpabalik kay Hiraya sa kasalukuyan. Mabilis siyang yumuko at niyakap ang kanyang anak. Itinatago ang mukha nito sa kanyang dibdib na para bang kaya nitong protektahan ang bata mula sa masamang tingin ng mundo o mula sa tingin ng lalaking nasa harapan nila. Pero huli na ang lahat. Ang tingin ni Lino ay bumaba mula sa gulat na mukha ni Hiraya patungo sa maliit na batang nakayakap sa kanya. Tinitigan ni Lino ang bata. Tinitigan nito ang buhok, ang maliliit na mga mata, ang hugis ng ilong, at ang munting bibig na bahagyang nakaawang. Pinagmasdan niya ang lahat ng iyon at ang ekspresyon ng pagkabigla sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Isang realisasyon na kasing lakas ng isang lindol. Dahan-dahan na parang naglalakad sa ibabaw ng babasaging salamin, humakbang si Lino palapit. Bawat hakbang niya ay isang dagundong sa dibdib ni Hiraya. Huminto ito sa mismong harapan nila. Ang anino nito ay bumabalot sa mag-ina. Nanginginig ang boses ni Lino nang magsalita ito. Hindi ito nakatingin kay Hiraya, kundi sa batang nagtatago sa likod ng kanyang mga binti. Ang mga mata ni Lino ay hindi bumibitiw sa bata na para bang sa bawat segundo ng pagtitig ay mas lalo niyang nakikita ang sarili niyang refleksyon sa inosenteng mukha nito. Isang refleksyon mula sa isang panahong kinalimutan na niya. Hiraya. Ulit niya sa pangalan nito at sa pagkakataong ito, puno na ng pakiusap ang kanyang boses. Puno ng isang tanong na natatakot siyang marinig ang sagot. Itinuro niya ang bata. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa ere. "Anak ko ba siya?" Ang tanong ay parang isang kidlat na gumuhit sa kalangitan ng nanahimik na mundo ni Hiraya. Bawat salita ay may bigat. Bawat pantig ay may talim na humihiwa sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw ng "Oo, siya ang ama ng anak mo. Ang anak na hindi mo pinanagutan. Ang anak na iniwan mo sa amin para harapin ang mundo ng mag-isa." Ngunit mas malakas ang bahaging nagsasabing kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Ang munting mundo na binuo niya para kay Sinag, isang mundong mahirap man ay payapa, ay hindi niya hahayaang wasakin ning parehong tao na sumira sa kanya. Hinigpitan niya ang yakap kay Sinag. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Lino. Ang dating pag-ibig na nakikita niya roon ay napalitan ng apoy ng determinasyon. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit tinabunan na ito ng lakas ng isang ina. "Nagkakamali ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig at kasing tigas
ng sementong inaangat niya araw-araw. Walang bakas ng panginginig, walang bahid ng pag-aalinlangan. Patay na ang ama niya. Bawat salita ay isang sampal na hindi nakikita. Nakita ni Hiraya kung paano nawala ang kulay sa mukha ni Lino, kung paano ang pag-asa sa mga mata nito ay dahan-dahang namatay at napalitan ng purong pagkabigla at sakit, para siyang isang estatwa na biglang nabasag. Hindi na hinintay ni Hiraya ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis ngunit maingat na kilos, binuhat niya si Sinag. Ang bigat ng kanyang anak ay walang-wala kumpara sa bigat ng desisyong kakatapos niya lang gawin. Niyakap siya ni Sinag sa leeg. "Mama, sino po siya?" Bulong ng bata. Ang hininga nito ay mainit sa kanyang pisngi. "Wala anak," sagot ni Hiraya. Ang boses ay malambing na para lamang sa pandinig ng bata. "Halika na, uuwi na tayo." Tinalikuran niya si Lino Dalisay. Hindi siya lumingon. Pinilit niyang ituwid ang kanyang likod habang naglalakad palayo. Bawat hakbang ay isang pagpapatunay sa kanyang sarili na tama ang kanyang ginawa. Naglakad siya papalabas ng maalikabok na construction site, palayo sa makintab na sasakyan, palayo sa lalaking nakasuot ng mamahaling suit, at palayo sa multo ng kanyang kahapon. Iniwan niya si Lino na nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng ingay at alikabok, nakatingin sa direksyon kung saan sila naglaho. Ang mamahalin nitong sapatos ay nababalutan na ng lupa at ang kanyang perpektong ayos ay nagulo na ng isang katotohanang mas mapait pa sa anumang kabiguan na naranasan niya sa kanyang buhay. Ang sinabi ni Hiraya ay isang kasinungalingan, ngunit sa puso niya iyon ang pinakamatapat na base na maaari niyang sabihin, dahil para sa kanya at para sa kanyang anak, ang lalaking iyon ay matagal nang patay. Naiwan si Lino na nilalamon ng alikabok at ingay. Ang mga salita ni Hiraya, "Patay na ang ama niya," ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan, isang malupit na hatol na yumanig sa buong pundasyon ng kanyang mundo. Patay? Paanong nangyari iyon? Ang bata, ang mukha ng bata. Iyon ay isang imaheng hindi na niya mabubura. Isang nag-aalab na puwersa ang biglang bumuhay sa kanyang mga paang tulala. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Hiraya ang katotohanan, hindi ang kasinungalingang ibinato nito sa kanya para lang itaboy siya. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan, hindi na inalintana ang mamahaling sapatos na nabahira ng putik. Pinaandar niya ang makina at mabilis na tinungo ang labasan ng construction site. Umaasa siyang maabutan niya ito. Doon, sa may gate, nakita niya si Hiraya. Buhat-buhat pa rin si Sinag, nag-aabang ng masasakyan. Mabilis siyang bumaba. "Hiraya, sandali," tawag niya, ang boses ay desperado. "Mag-usap tayo, pakiusap." Ngunit si Hiraya ay parang isang pader na hindi matinag. Hindi man lang ito lumingon sa kanyang direksyon. Nakatuon ang buong atensyon nito sa paparating na jeepney na para bang si Lino ay isa lamang hangin na dumaan. Nang huminto ang jeep, mabilis at maingat na umakyat si Hiraya. Isiniksik niya ang sarili sa gitna ng mga pasahero, hinaharangan ang anumang posibleng tanawin ni Lino sa kanilang mag-ina. Nang umandar ang sasakyan, ang tanging nakita na lamang ni Lino ay ang likod ng ulo ni Hiraya, na dahan-dahang naglalaho sa karamihan ng tao at sa usok ng kalsada. Naiwan siyang muli, nakatayo sa gilid ng daan, talunan. Ang lahat ng kanyang pera, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay walang silbi sa harap ng isang babaeng nagpasya nang isara ang pinto sa kanya. Tinalikuran na naman siya. Ang biyahe pa uwi sa mansyon ng mga imperial ay malabo sa kanyang isipan. Ang karangyaan ng Forbes Park ay hindi man lang niya napansin. Pagpasok niya sa malaking pinto ng kanilang bahay, sinalubong siya ng nakakabinging katahimikan. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang. Ang mga chandelier ay nagliliwanag, ngunit ang buong bahay ay may lamig
na tumatagos sa buto. "You're late!" Ang boses ng kanyang ina, si Doña Corazon Imperial, ay matigas at walang emosyon, bumabasag sa katahimikan. Nakaupo ito sa isang silyang may mataas na sandalan sa sala. Hawak ang isang tasa ng tsasaa. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay matalim, napansin agad ang gusot sa kanyang damit at ang bakas ng alikabok sa kanyang sapatos. "May tinignan lang ako sa site, Mama," sagot ni Lino. Sinubukang itago ang gulo sa kanyang isipan. "At kailangan mong magmukhang isa sa mga trabahador para gawin iyon?" Malamig na tugon nito. "Magbihis ka na. The dinner is getting cold." Ang hapunan, gaya ng dati, ay formal at naprasyon. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay puno ng mga pagkaing masasarap tingnan pero walang lasa para kay Lino. Ang tanging maririnig ay ing mahinang kalansing ng kanilang mga kubyertos sa plato. "Inimbitahan ko ing mga Elizalde sa Sabado," basag ni Doña Corazon sa katahimikan. Kakauwi lang ng anak nilang si Katrina mula sa Europa. "She's a fine young woman." "Bagay kayo." Hindi sumagot si Lino. Ang isip niya ay lumilipad pabalik sa maalikabok na construction site. Ang mukha ni Sinag, ang galit sa mga mata ni Hiraya, ang mga salitang binitiwan nito. "Lino," mas matigas na ngayon ang boses ng kanyang ina. "Nakikinig ka ba sa akin?" Doon lang siya natauhan. "Po, pasensya na Mama, may iniisip lang." "Halata nga," sabi ni Doña Corazon, ibinaba ang kanyang kubyertos. "At alam kong hindi tungkol sa negosyo ang iniisip mo. Nakita mo siya, hindi ba?" Natigilan si Lino. Sinong siya? Ngumisi ng bahagya ang kanyang ina, isang ngising hindi umabot sa mga mata. "Huwag mo akong gawing mangmang, anak. Ang babaeng iyon ang magnanakaw." Ang mga salitang iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab na niyang pagdududa. Biglang bumalik sa kanya ang lahat. Ang alaala ay malinaw na parang kahapon lang nangyari. 5 taon na ang nakalipas sa loob ng kanyang magarbong condo unit. Umuulan ng malakas sa labas. Si Hiraya, mas bata pa noon, ay umiiyak sa kanyang harapan. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang kwintas na perlas ng kanyang ina. "Hindi ko kinuha yan, Lino! Maniwala ka sa akin!" Pagmamakaawa ni Hiraya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa tabi niya ay nakatayo si Doña Corazon. Ang mukha ay isang maskara ng pagkasuklam at pagkadismaya. "Isang magnanakaw, anak?" Bulong nito, ang boses ay puno ng lason. "Isang social climber na pera mo lang ang habol, ipinahiya niya ang pamilya natin." Si Lino, bata pa at bulag sa pagtitiwala sa kanyang ina, ay naniwala. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Hiraya ay biglang natabunan ng galit at pagkadismaya. Tumingin siya sa babaeng umiiyak sa kanyang harapan. Hindi na nakikita ang Hiraya na minahal niya, kundi ang isang taong traidor. "Lumayas ka!" sigaw niya. Ang boses ay umaling-awngaw sa buong silid, mas malakas pa sa kulog sa labas. "Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin! Magnanakaw!" "Lino!" Nagising siya sa kanyang bangungot sa malakas na tawag ng kanyang ina. Nakatingin ito sa kanya. Ang noo ay nakakunot sa inis. Doon, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, isang kakilakilabot na tanong ang nabuo sa isipan ni Lino. Paano kung mali? Si Mama. Tumayo siya mula sa hapagkainan. "Excuse me, Mama, nawalan na ako ng gana." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Naglakad siya papunta sa kanyang study. Ang bawat hakbang ay mabigat sa pagsisisi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero mula sa memorya. "I need you to find someone for me," sabi niya sa kabilang linya. "Her name is Hiraya Soliman. I need everything you can find, lalo na kung may anak siya."
Ilang oras siyang nagkulong sa kanyang study, hindi mapakali, pabalik-balik sa paglalakad. Gabi na nang may kumatok sa pinto. Isang mensahero ang nag-abot sa kanya ng isang malaking brown envelope. Nanginginig ang mga kamay ni Lino habang binubuksan ito. Sa loob ay may ilang mga dokumento at litrato. Ngunit isang papel ang kumuha ng kanyang buong atensyon. Isang kopya ng birth certificate, pangalan Sinag Soliman, pangalan ng ina, Hiraya Soliman, pangalan ng ama, nakalagay na blanko, at sa ibaba ang petsa ng kapanganakan. Mabilis na nagkwenta ang kanyang isip. Ang petsang iyon ay eksaktong 9 buwan matapos ang huling gabi na magkasama sila bago niya ito pinalayas. Binitiwan ni Lino ang papel. Napaupo siya sa kanyang silya. Ang hininga ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang pader ng kasinungalingan na itinayo sa paligid niya sa loob ng 5 taon ay nagsisimula ng gumuho. At sa ilalim ng mga guho na iyon, isang katotohanan ang nagsisimulang lumitaw. Isang katotohanang parehong maganda at nakakatakot. May anak siya, at winasak niya ang buhay ng ina nito. Ang umaga ay dumating, ngunit para kay Hiraya, walang bagong pag-asa ang dala nito. Magdamag siyang hindi nakatulog, ang imahe ni Lino Dalisay ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ang bawat paghimbing niya ay binabagabag ng parehong bangungot. Ang muka ni Lino na puno ng galit, ang mga masasakit na salitang ibinato nito, at ang nakakabinginging tunog ng isinarang pinto na naghudyat sa pagtatapos ng kanilang mundo. Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak. Mahimbing ang paghinga ni Sinag, ang kanyang maliit na mukha ay payapa, walang kamalay-malay sa bagyong muling nananalasa sa buhay ng kanyang ina. Hinaplos ni Hiraya ang malambot na buhok nito. Para sa batang ito, gagawin niya ang lahat. Para sa kanya, haharapin niya ang anumang multo ng kahapon. Pilit niyang iwinaksi ang kaba sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maging matatag. Isa lamang itong pagkakataon, isang masamang panaginip. Marahil ay hindi na muling magpapakita si Lino. Marahil ay naniwala na ito sa kanyang kasinungalingan. Umaasa siya. Buong puso siyang umaasa. Ngunit ang pag-asa ay isang bagay na maramot ibigay ng tadhana. Hapon na nang may kumatok sa manipis na pinto ng kanilang inuupahang kwarto, nag-aalangan siyang tumayo. Hindi siya nag-e-expect ng bisita. Ang tanging kumakatok sa pintong iyon ay ang may-ari ng paupahan tuwing araw ng singilan. Nang buksan niya ang pinto, ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang babaeng hindi niya malilimutan kahit sa 1,000 taon. Si Doña Corazon Imperial. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida na walang bahid ng anumang dumi. Isang malaking insulto sa maputik na eskinita kung saan siya nakatayo. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mukha ay may mamahaling pampaganda, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig at kasing talim pa rin ng dati. Sa likod nito ay nakatayo ang 2 lalaking nakasuit, malalaki ang katawan na tila mga bantay. Nagtataka ang mga kapitbahay ni Hiraya. Ang pagdating ng isang mamahaling sasakyan at ng isang donya sa kanilang abang lugar ay isang pambihirang tanawin. Hindi mo man lang ba ako papapasukin, Hiraya? Tanong ni Doña Corazon. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pag-uyam habang tinitingnan ang munti at masikip na silid sa likuran ni Hiraya. Walang nagawa si Hiraya kundi ang tumabi para bigyan ito ng daan. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Ayaw niyang ipagsigawan sa buong mundo ang kanyang madilim na nakaraan. Pumasok si Doña Corazon. Ang kanyang mamahaling pabango ay agad na pumuno sa maliit na espasyo, tila sinusubukang itaboy ang amoy ng kahirapan. Ang mga mata nito ay mabilis na sinuri ang bawat sulok ng kwarto, ang lumang papag kung saan sila natutulog,
Ang maliit na lamesa na may 2 upuan, ang mga damit na nakasampay sa isang sulok, isang ngisi ng pagkutya ang sumilay sa kanyang mga labi. "So, dito ka pala nagtatago," sabi nito, hindi man lang nag-abalang tumingin kay Hiraya. Ang tingin nito ay napako kay Sinag, na nagising na at ngayon ay nakaupo sa papag. Ang mga mata ay malaki at puno ng pagtataka habang nakatingin sa estrangherang bisita. Lumuhod si Hiraya sa tabi ng kanyang anak, hinawakan ang kamay nito na para bang nagbibigay ng lakas sa bata at sa kanyang sarili. "Ano po ang kailangan ninyo, senyora?" tanong niya. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon, hindi sumagot. Si Doña Corazon. Sa halip, gumawa ito ng isang senyas. Ang isa sa mga lalaki nitong bantay ay pumasok at nagpatong ng isang itim na leather briefcase sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Binuksan niya ito. Ang puso ni Hiraya ay tumigil sa pagtibok. Ang loob ng briefcase ay puno ng pera, mga bundle ng tig-1,000 piso, maayos na nakasalansan, isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit magtrabaho pa siya habang buhay. "Alam kong mahirap ang buhay mo," simula ni Doña Corazon. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing ngunit peke. "Nakikita ko, at bilang isang babae, naaawa ako sa iyo. Walang sino man ang dapat magdanas ng ganitong uri ng pamumuhay, lalo na kung mayroon kang anak." Kinuha niya ang isang bundle ng pera mula sa briefcase at inilapag ito sa mesa na parang isang baraha lamang. Ang tunog ng paglapag ng pera ay tila isang bomba na sumabog sa katahimikan ng silid. "This is 500,000 pesos, sabi niya. "Sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay sa probinsya, marahil malayo dito." Tumingin siya kay Sinag. "Malayo sa anak ko." Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat, halos hindi na makahinga si Hiraya. Ngayon ay naiintindihan na niya. Hindi ito pagbisita ng awa, ito ay isang transaksyon. At ito, sabi ni Doña Corazon, kinuha ang isa pang briefcase mula sa pangalawang bantay at binuksan din ito. Mas marami pa itong pera. "This is 4.5 million, 5 milyon lahat. Sapat na para bumili ka ng bahay, ng lupa, at hindi na muling magtrabaho pa. Sapat na para bigyan mo ng magandang kinabukasan ang bata." Hindi niya masabi ang pangalan ni Sinag. Para sa kanya, ang bata ay isang problema lamang. Isang bagay na kailangang bayaran para mawala. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang isang kasunduan, patuloy ng Donya, na nagsasabing hindi mo na kailanman guguluhin si Lino, na lalayo ka at hindi na magpapakita pa. Isipin mo, Hiraya, isang pirma lang at lahat ng paghihirap mo ay matatapos na. Tinitigan ni Hiraya ang pera, isang bundok ng salapi na kayang lutasin ang lahat ng kanyang problema. Wala nang pagbubuhat ng semento, wala nang pag-aalala kung saan kukunin ang susunod na kakainin. Isang komportabling buhay para kay Sinag, isang kinabukasang hindi niya kayang ibigay. Ang tukso ay parang isang halimaw na bumubulong sa kanyang tainga. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya kay Sinag, nakatingin din ito sa pera, ngunit ang ekspresyon nito ay hindi ng pagkagusto, kundi ng pagkalito. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya, ang mga inosenteng mata ay puno ng tiwala. At sa sandaling iyon, alam na ni Hiraya ang kanyang sagot. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang baba ay taas. Hinarap niya si Doña Corazon Imperial, hindi na bilang isang kawawang biktima, kundi bilang isang inang handang ipaglaban ang kanyang anak. "Ang anak ko po ay hindi nabibili," sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit matatag na parang bato. "Ang dignidad ko rin po, hindi nabibili." Isang saglit na katahimikan.
Ang ngiti sa mukha ni Doña Corazon ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Hindi niya inaasahan ang pagtanggi. Sa mundo niya, lahat ay may presyo. Huwag kang maging mangmang, Hiraya, babala nito. Ing lambing sa boses ay tuluyan nang nawala. Ito na ang pinakamagandang alok na matatanggap mo. Isipin mo ang kapakanan ng bata. Iniisip ko po ang kapakanan niya, sagot ni Hiraya. At ang pinakamagandang maibibigay ko sa kanya ay ang isang inang may paninindigan at dignidad. Hindi isang inang ipinagbili ang kanyang anak para sa pera. Isinara ni Doña Corazon ang mga briefcase ng may malakas na kalabog. Ang tunog ay isang deklarasyon ng giyera. Tumayo ito. Ang kanyang eleganteng postura ay naging isang banta. Tinitigan niya si Hiraya mula ulo hanggang paa na parabang isang nakakadiring insekto. Sayang, sabi nito, ang boses ay puno ng lason. Binigyan kita ng pagkakataong umalis ng mapayapa. Kinuha ng kanyang mga bantay ang mga briefcase. Naglakad si Doña Corazon patungo sa pinto. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at lumingon. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Kung hindi ka makuha sa santong dasalan, bulong nito sapat lang para marinig ni Hiraya. Idadaan kita sa santong paspasan. At pagkatapos, ay umalis na ito. Ang mamahaling sasakyan ay mabilis na pinaharurot. Iniwan ang eskinita sa alikabok at sa isang nakakabinging katahimikan. Niyakap ni Hiraya si Sinag ng mahigpit. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Tinanggihan niya ang pera. Pinili niya ang kanyang dignidad. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi pa ito tapos. Ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ay simula pa lamang ng isang bagong laban. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang puso ang nakataya, kundi pati na rin ang buhay ng kanyang anak. Ang katotohanan ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema ni Lino. Bawat hininga niya ay may kasamang bigat ng pagsisisi. May anak siya, isang 5 taong gulang na batang lalaki na may mga matang katulad ng sa kanya. At sa loob ng 5 taon, hinayaan niyang lumaki ang bata sa gitna ng hirap habang siya ay namumuhay sa karangyaan na binuo mula sa mga kasinungalingan. Ang unang salpok ng isang taong tulad niya, isang taong nasanay na sinusunod ang lahat ng gusto, ay ang ayusin ang lahat gamit ang pera. Iyon ang wikang naiintindihan ng mundo niya. Kung may problema, bayaran mo ito hanggang sa mawala. Kinabukasan, ipinadala niya ang kanyang assistant sa pinakamahal na toy store sa syudad. Ang utos niya, bilhin ang lahat ng pinakamaganda at pinakamalaking laruan na angkop para sa isang 5 taong gulang na bata. Isang remote-controlled na kotse na halos kasing laki ni Sinag, isang set ng building blocks na kayang bumuo ng isang maliit na kastilyo, mga action figures, at isang bisikletang kumikinang. Ipinadala niya ang mga ito sa address ni Hiraya sa pamamagitan ng isang delivery service, maingat na sinigurong walang pangalan ng nagpadala. Ito, sa isip niya, ay ang unang hakbang, isang handog pang kapayapaan, isang paraan para iparamdam sa kanyang anak, kahit sa malayo, ang buhay na dapat ay mayroon ito. Mula sa kanyang sasakyan na nakaparada sa kabilang kanto, tanaw niya ang eskinita kung saan nakatira si Hiraya. Hinintay niya. Pagkalipas ng 1 oras, dumating ang delivery van. Nakita niyang lumabas ang delivery guy, hirap na hirap sa pagbubuhat ng malaking kahon. Nakita niya kung paano lumabas si Hiraya mula sa kanyang kwarto. Ang mukha ay puno ng pagtataka. Isang munting kislap ng pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Lino. Marahil sa pagkakita ng mga laruan ay makikita ni Hiraya na seryoso siya, na gusto niyang bumawi. Ngunit ang reaksyon ni Hiraya ay hindi kailanman niya inaasahan. Ang pagtataka sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng galit, isang malamig
at nag-aapoy na galit. Mariin itong umiling sa delivery guy. May sinabi ito na hindi niya marinig, ngunit ang kilos ng kanyang mga kamay ay malinaw. Itinuturo nito ang kahon pagkatapos ay ang van. Isinasauli niya ito. Ang delivery guy ay mukhang naguguluhan, ngunit sa huli ay sumunod na lamang sa tindi ng determinasyon sa mukha ni Hiraya. Binuhat niyang muli ang kahon pabalik sa van. Bago ito sumakay, lumingon si Hiraya sa paligid. Ang mga mata ay matalim na para bang hinahanap kung sino man ang nasa likod nito. Mabilis na yumuko si Lino sa kanyang upuan. Ang puso ay kumakabog. Nang muli siyang sumilip, nakita niyang pumasok na si Hiraya sa kanyang kwarto. Ang pinto ay isinara ng may puwersa. Ang kislap ng pag-asa sa dibdib ni Lino ay namatay, napalitan ng isang mapait na pagkabigo. Doon niya unang naintindihan, ang sugat na nilikha niya kay Hiraya ay hindi kayang pagalingin ng pera o ng anumang materyal na bagay. Ang pader na itinayo nito sa pagitan nila ay hindi guguho sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo. Kinailangan niyang subukan ang ibang paraan. Kung ayaw nito ng kanyang pera, marahil ay kailangan nitong makita ang kanyang presensya. Kailangan niyang makalapit sa kanyang anak. Sa tulong ng kanyang investigador, nalaman niyang madalas dalhin ni Hiraya si Sinag sa isang maliit na pampublikong palaruan tuwing linggo ng hapon, ang kanyang araw ng pahinga. Doon, naghintay si Lino. Nakita niya silang dumating. Si Hiraya ay nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng puno. Ang kanyang mga mata ay hindi nawawala sa kanyang anak. Si Sinag naman ay masayang tumakbo papunta sa duyan. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit. Sinigurong hindi siya makikita ni Hiraya. Umupo siya sa kabilang dulo ng bangko, nagkunwaring nagbabasa ng dyaryo. Nang makita niyang mag-isang naglalaro si Sinag sa may slide, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at lumapit. "Mukhang napakasaya mo," sabi niya sa isang malumanay na boses. Nag-angat ng tingin si Sinag. Ang mga mata ay malaki at puno ng kuryosidad. "Opo, mabilis po itong slide." Ngumiti si Lino, isang tunay na ngiti, marahil ang una sa loob ng maraming taon. "Gusto mo tulungan kitang umakyat ulit?" Tumango ang bata ng may pananabik. Inalalayan ni Lino si Sinag. Ang pagdampi ng maliit na kamay ng bata sa kamay niya ay nagpadala ng isang kuryenteng hindi niya maipaliwanag sa kanyang buong katawan. Ito ang kanyang anak. Ang kanyang dugo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng isang simpleng palaruan, naramdaman ni Lino ang isang kaligayahang hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya sa mundo. "Lino?" Ang boses na iyon. Malamig, matigas, puno ng babala. Paglingon niya, nakatayo si Hiraya sa likuran nila. Window. Ang mukha nito ay isang maskara ng takot at galit. Para siyang isang leona na handang pumatay para protektahan ang kanyang anak. "Sinag, halika rito." Utos niya. Ang boses ay hindi tumataas ngunit puno ng awtoridad. Mabilis na tumakbo ang bata sa likod ng kanyang ina. Hinawakan ni Hiraya ang balikat nito ng mahigpit. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Hiraya. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Gusto ko lang makilala ang..." Hindi natuloy ni Lino ang sasabihin. Ang bata. "Sinabi ko na sa iyo," giit ni Hiraya. "Wala kang anak dito. Layuan mo kami." Walang pag-aalinlangan, hinila na niya si Sinag palayo sa palaruan, palayo kay Lino. Ang masayang tawa ng bata kanina ay napalitan ng nakalilitong katahimikan. Naiwan na namang mag-isa si Lino, nakatayo sa tabi ng slide, ang puso ay durog. Ang ikalawang pagtatangka ay mas masakit pa kaysa sa una dahil hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanya. Siya mismo ang tinatanggihan. Kinabukasan, sa pag-asang baka sakaling masulyapan niya ulit sila, nagpunta si Lino sa construction site. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagpakita. Pinanood niya lamang mula sa loob ng kanyang sasakyan. Nakita niya si Hiraya
na nagtatrabaho ng mas mabigat pa kaysa dati at napansin niya ang isang bagay, ang kanilang foreman, si Mang Albo, ay tila laging nakabantay dito. Nakita niya kung paano nito sinigawan si Hiraya dahil lamang sa ilang segundong pagpapahinga nito para uminom ng tubig. Nakita niya kung paano nito sinuri ang trabaho ni Hiraya ng may pagkasuklam, hinahanapan ito ng kahit anong maliit na pagkakamali. Isang masamang kutob ang gumapang sa dibdib ni Lino. Kilala niya ang estilo ng kanyang ina. Hindi ito kumikilos ng harapan. Gumagamit ito ng ibang tao para gawin ang marumi nitong trabaho. Hindi siya nakatiis. Tinawagan niya ang kanyang investigador. Alamin mo kung may kakaibang nangyayari sa proyektong pag-ahon, specifically sa mga trabahador. Hindi na niya kinailangang maghintay ng matagal. Bago matapos ang araw, habang pauwi na siya, tumunog ang kanyang telepono. "Sir Lino," sabi ng investigador sa kabilang linya. "May balita ako. Si Hiraya Soliman, kakatanggap niya lang ng notice of suspension, 1 linggo. Ang dahilan daw ay safety violation, pero ayon sa source ko sa loob, gawa-gawa lang ang violation. May nag-utos daw sa management mula sa itaas na bigyan siya ng leksyon." Ang mga kamay ni Lino ay humigpit sa manibela. Ang itaas. Alam na niya kung sino iyon. Nagsimula ng kumilos ang kanyang ina at habang siya ay abala sa kanyang mga bigong hakbang ng pagsisisi, ang babaeng gusto niyang protektahan ay mas lalo pang inilulubog sa panganib ng kanyang sariling pamilya. Ang suspension ay isang hatol ng kamatayan para kay Hiraya. Ang 1 linggong walang trabaho ay nangangahulugang 1 linggong walang kita, 1 linggong pagtitiis. Ang maliit na ipon na itinabi niya para sa biglaang pangangailangan ay kailangan niyang simutin para lamang sa upay at pagkain. Ang bawat sentimo ay binibilang. Ang bawat pagkain ay tinitipid. Ngunit higit pa sa problemang pinansyal, ang pinakamasakit ay ang kawalan ng katarungan. Alam niyang wala siyang ginawang mali. Alam niyang may kung sinong makapangyarihang kamay ang kumikilos sa dilim para pahirapan siya at alam niya kung kanino ang kamay na iyon. Ang pagbabanta ni Doña Corazon Imperial ay hindi lamang mga salita. Ito na ang simula. Ang pangamba ay isang malamig na kumot na bumabalot sa kanya tuwing gabi. Ngunit sa harap ni Sinag, kailangan niyang magsuot ng maskara ng katatagan. "Mama, bakit hindi ka na po nagtatrabaho?" tanong ni Sinag isang gabi, habang pinagsasaluhan nila isang mangkok ng lugaw. Ngumiti si Hiraya, isang pilit na ngiti. "Nagbabakasyon lang si Mama, anak, para mas marami tayong oras maglaro." Ang kasinungalingan ay may mapait na lasa sa kanyang dila, ngunit kinailangan niyang gawin iyon para protektahan ang inosenteng mundo ng kanyang anak. Sa ika-4 na gabi ng kanyang suspensyon, bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak sa kanilang yero na bubong ay parang isang walang katapusang pagtambol. Sa gitna ng gabing iyon, nagising si Hiraya. Si Hiraya, sa isang mahinang ubo, kinapa niya ang kanyang anak sa dilim. Nagulat siya sa init na bumalot sa kanyang palad. Si Sinag ay nag-aapoy sa lagnat. Isang matinding takot ang biglang kumalat sa kanyang buong katawan. Mabilis siyang bumangon at binuksan ang ilaw. Ang mukha ni Sinag ay namumula. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit at ang kanyang paghinga ay mabigat. "Sinag? Anak!" Nanginginig ang boses ni Hiraya. Hinawakan niya ang noo at leeg nito. Napakainit. Sinubukan niya ang lahat ng alam niya. Pinunasan niya ito ng basang bimpo, pinainom niya ng tubig, ngunit ang lagnat ay hindi bumababa. Ang ubo nito ay palakas ng palakas. Lumipas ang mga oras. Ang ulan sa labas ay lalo pang lumalakas. At ang takot sa dibdib ni Hiraya ay lalo ring tumitindi. Kailangan niya itong dalhin sa ospital.
Pero paano? Gabi na at malakas ang ulan. Ang pera sa kanyang bulsa ay sapat lamang para sa pamasahe. Ngunit paano ang pambayad sa doktor? Sa gamot? Ang kawalan ng pag-asa ay nagsimulang pumuno sa silid. Mas nakakatakot pa kaysa sa dilim sa labas. Niyakap niya ang kanyang nanginginig na anak. Anak, magpakatatag ka, gagawa si mama ng paraan. Bulong niya kahit siya mismo ay hindi alam kung paano. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, nagpasya siya. Lalabasin niya ang ulan, makikisakay siya sa anumang dumaan. Bahala na. Ang mahalaga ay madala niya sa ospital si Sinag. Binalot niya si Sinag sa nag-iisang makapal nilang kumot. Habang buhat-buhat niya ito, binuksan niya ang pinto para harapin ang bagsik ng ulan. Ngunit pagbukas niya, isang liwanag mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanyang mga mata, pansamantalang bumulag sa kanya. Isang itim na kotse ang nakaparada sa harap mismo ng kanilang eskinita. Ang parehong kotse. Bumukas ang pinto nito at isang pamilyar na anino ang mabilis na lumabas. May dalang payong. Si Lino, mukha siyang nag-aalala. Ang kanyang mamahaling damit ay nababasa na ng ambon. "Hiraya!" sigaw niya sa gitna ng ulan. "Nakita kong bukas ang ilaw niyo. Gabi na. May problema ba?" Gusto siyang sigawan ni Hiraya. Gusto niya itong itaboy. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Lino na puno ng tunay na pag-aalala at nang maramdaman niya ang isa na namang panginginig sa katawan ng kanyang anak, ang lahat ng galit at pride sa kanyang katawan ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng purong desperasyon ng isang ina. Si Sinag, nauutal niyang sabi. Ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo sa kanyang mga mata, humahalo sa patak ng ulan. Nilalagnat siya ng mataas. Hindi na nagtanong tanong si Lino. Isang tingin lang sa namumulang mukha ng bata ay sapat na. Mabilis siyang kumilos. "Sakay na!" sabi niya, pinapayungan silang dalawa habang ginagabayan sila papasok sa backseat ng kanyang sasakyan. Sa loob ng kotse, ang init mula sa heater ay isang malaking ginhawa mula sa lamig sa labas. Hinubad ni Lino ang kanyang suit jacket at maingat na ibinalot ito kay Sinag. Dinagdagan ang kumot na nakabalot na sa bata. "Sa pinakamalapit na ospital," sabi ni Lino sa kanyang driver. Ang biyahe ay mabilis at tahimik. Ang tanging maririnig ay ing mahinang pag-ubo ni Sinag at ing tunog ng wiper ng sasakyan na lumalaban sa ulan. Si Hiraya ay nakayuko lamang, yakap-yakap ang kanyang anak. Si Lino naman ay nakaupo sa tabi niya, hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam ng seguridad na matagal nang hindi naramdaman ni Hiraya. Sa emergency room, mabilis na inasikaso si Sinag, habang ang mga nurse ay kumukuha ng kanyang temperatura at ang doktor ay nagsasagawa ng pagsusuri. Si Lino ang gumawa ng lahat. Siya ang kumausap sa admitting section. Siya ang nagbayad ng paunang deposito gamit ang kanyang credit card. Siya ang nag-asikaso ng lahat ng papeles. Naiwan si Hiraya na nakaupo sa isang malamig na upuan sa waiting area. Nakatingin lamang sa kawalan, ang isip ay blangko. Lahat ng pangamba tungkol sa pera at proseso ay biglang nawala dahil may isang taong umako ng lahat ng iyon. Matapos ang isang oras, lumabas ang doktor. "He'll be fine," sabi nito. "Mataas lang po talaga ang lagnat. We'll have to admit him overnight for observation." Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Hiraya. Ang bigat na kanina pa nakadagan sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Nang mailipat na si Sinag sa isang pribadong silid at mahimbing nang natutulog dahil sa gamot, naiwan silang dalawa ni Lino sa katahimikan. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng maliit na sofa. Si Lino ang unang bumasag sa katahimikan. Inabutan niya si Hiraya ng isang mainit na tasa ng kape mula sa vending machine. Tinanggap ito ni Hiraya nang walang imik. "Salamat," bulong niya, sapat lang para marinig.
Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na nagsabi siya ng isang bagay na positibo kay Lino. Wala yon, sagot ni Lino. Ang boses ay mahina. Ako dapat ang magpasalamat. Dahil pinayagan mo akong tumulong. Tumingin si Hiraya sa kanya. Sa ilalim ng malamyos na ilaw ng ospital, nakita niya ang pagod sa mga mata ni Lino. Ang arogansya na dati niyang nakikita ay nawala, napalitan ng isang bagay na mas malambot, isang bagay na tila pagsisisi. Habang nag-uusap sila, sa unang pagkakataon ay hindi na tungkol sa nakaraan, kundi sa kasalukuyan, tungkol kay Sinag. Nagtanong si Lino kung ano ang mga paboritong pagkain nito, kung mahilig ba itong maglaro, kung ano ang mga pangarap nito. At si Hiraya sa unang pagkakataon ay sumagot. Ikinuwento niya kung paano gustong maging piloto ni Sinag, kung paano ito mahilig sa lahat ng may gulay, at kung paano ito natutulog ng may yakap-yakap na maliit na unan. Sa gitna ng kwentuhan, napatingin sila sa natutulog na bata. Ngumiti sila pareho. Sa saglit na iyon sa loob ng isang sterile na kwarto ng ospital, hindi sila si Lino at Hiraya na may masakit na nakaraan. Sila ay 2 magulang lamang na nag-aalala para sa kanilang anak. Ang pader ng yelo na binuo ni Hiraya sa paligid ng kanyang puso ay hindi gumuho, ngunit sa gabing iyon, isang maliit na bitak ang lumitaw. Isang bitak kung saan nakapasok ang isang sinag ng liwanag. Bago mag-umaga, habang mahimbing pa rin ang tulog ni Sinag, marahang nagsalita si Lino. Patawarin mo ako, Hiraya, sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi para sa akin, kundi para bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na nagbago na ako. Hindi sumagot si Hiraya. Tumingin lang siya sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay tumila na at ang unang liwanag ng araw ay nagsisimula ng sumilip. Hindi siya sumagot, pero hindi na rin siya umalis. Umalis si Lino sa ospital nang may dalang isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Ang maliit na bitak sa pader ni Hiraya ay sapat na para sa kanya. Ang pagtanggap nito sa kanyang tulong, ang pananahimik nilang dalawa sa tabi ng natutulog na anak, ang mga kwento tungkol kay Sinag, lahat ng iyon ay mga butil ng liwanag sa madilim na landas na kanyang tinatahak. Hindi na niya babalikan ang dating Lino. Patutunayan niya kay Hiraya at sa kanyang sarili na karapat-dapat siya sa pangalawang pagkakataon. Karapat-dapat siyang maging isang ama. Sa kanyang pag-uwi sa mansyon, handa na siyang harapin ang kanyang ina, hindi para makipag-away, kundi para sabihin dito ng mahinahon na itigil na ang anumang masamang balak nito. Nahahanap siya ng paraan para itama ang lahat. Ngunit pagpasok niya sa malaking pinto, ang katahimikan na sumalubong sa kanya ay hindi mapayapa. Ito ay isang katahimikang may bigat, isang katahimikang naghihintay. Nakita niya ang kanyang ina, si Doña Corazon, na nakaupo sa kanyang paboritong silya sa study. Hindi ito nagbabasa o umiinom ng tsaa. Nakatingin lamang ito sa kawalan. Ang kanyang mukha ay kalmado sa isang paraang nakakakilabot. "Kumusta ang gabi mo sa ospital?" tanong nito. Hindi man lang lumilingon. "Maayos na po si Sinag," sagot ni Lino, pinipiling huwag nang magtaka kung paano nito nalaman. Ang kanyang ina ay may mga mata at tainga sa lahat ng dako. "Mama, kailangan nating mag-usap." "Talaga?" sabi ni Doña Corazon. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Walang bakas ng galit sa mukha nito. Sa halip, mayroon itong ekspresyon ng isang taong katatapos lang gumawa ng isang mahirap ngunit kinakailangang desisyon. "May ginawa ako para sa ikabubuti nating lahat, para sa ikabubuti ng pamilyang ito." Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Lino. "Anong ginawa mo, Mama?" Tumayo si Doña Corazon at lumapit sa kanyang mesa. May kinuha itong isang folder at inilahad ito kay Lino. "Binibigyan ko lamang ng tamang kaayusan ang buhay mo.
Isang kaayusan na dapat ay matagal mo nang ginawa. Nag-aalangang binuksan ni Lino ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nabasa. Ang mga salita ay tila tumatalon mula sa papel at sumasampal sa kanyang mukha. Petition for custody. Petitioner, Doña Corazon Imperial. Subject, Sinag Soliman Minor. Ang hininga ni Lino ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Binitiwan niya ang folder na para siyang napaso. Ang mga papel ay nagsikalat sa makintab na sahig. Ano to? Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa hindi makapaniwalang galit. Anong ibig sabihin nito, Mama? Eksakto kung ano ang nakasulat diyan. Sagot ni Doña Corazon. Ang boses ay hindi natitinag. Kukunin ko ang bata. Palalakihin siya dito bilang isang imperial. Bibigyan siya ng edukasyon, ng yaman, ng lahat ng bagay na hindi kayang ibigay ng babaeng iyon. Wala kang karapatan! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lino sa buong silid. Anak ko siya, hindi siya isang bagay na pwede mo na lang basta kunin. At anong gagawin mo, Lino? Hamon ng kanyang ina, ang mga mata ay nanlilisik na ngayon. Hahayaan mong lumaki ang apo ko sa isang squatter? Sa isang construction site? Hahayaan mong mantsahan ng kahirapan at iskandalo ang pangalan ng mga imperial? Lumapit si Lino. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Hindi ito tungkol sa pangalan ng pamilya. Ito ay tungkol sa isang bata at sa kanyang ina. Ang ina na sinira mo ang buhay. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lino. Ang sakit ay hindi pisikal, kundi emosyonal. Hindi siya makapaniwalang nagawa iyon ng kanyang ina. Inaayos ko lang ang gulo mo, sabi ni Doña Corazon. Ang boses ay mababa at puno ng lason. Ang isang imperial ay hindi dapat lumaki sa gitna ng basura. Kung hindi mo kayang protektahan ang ating lahi, ako ang gagawa noon. Hindi na nakapagsalita si Lino. Ang galit sa kanyang dibdib ay napakalaki na tila sasabog ito. Tinalikuran niya ang kanyang ina at tumakbo palabas ng study, palabas ng mansyon. May isang tao lang siyang kailangang puntahan. Nagmamadali siyang nagmaneho papunta sa lugar ni Hiraya. Bawat segundo ay parang isang oras. Kailangan niyang mauna. Kailangan niyang ipaliwanag. Kailangan niyang sabihin dito na lalabanan niya ito, na magkasama sila dito. Ngunit pagdating niya sa eskinita, huli na siya. Naabutan niya si Hiraya na nakaupo sa labas ng kanyang pinto, sa isang maliit na baitang nagawa sa semento. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang kaparehong brown envelope. Nakatingin lang siya dito, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Maputla na parang papel. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw, na para bang ang lahat ng buhay at lakas ay sinipsip mula sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Lino. Nang marinig nito ang kanyang mga yapak, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Walang galit sa mga mata nito. Walang pagkasuklam. Ang tanging nandoon ay isang malalim, nakakapanlumong kawalan, isang pagod na pagtanggap sa isa na namang dagok ng tadhana. Dumating na, bulong ni Hiraya, ang boses ay halos hindi marinig. Ipinakita niya ang papeles. Ang galing ng pamilya ninyo. Ang bilis. Umupo si Lino sa tabi niya, hindi alintana ang dumi sa semento. Hiraya, hindi ko alam to. Lalabanan natin to. Hindi ko hahayaang kunin nila sa'yo si Sinag. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Hiraya. Lalaban? Paano, Lino? Gamit ang ano? Sila ang may pera, sila ang may kapangyarihan. Tayo? Wala. Sa gitna ng kanilang desperasyon, biglang nagring ang telepono ni Hiraya na nasa kanyang bulsa. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan pa siyang sagutin ito, ngunit sa huli ay pinindot din niya. Hello? Mahinang sabi niya. Nakikinig si Lino. Nakita niya kung paano unti-unting nawala ang natitirang kulay sa mukha ni Hiraya. Kung paano nanlaki
ang kanyang mga mata at bahagyang bumuka ang kanyang bibig. Sino po sila? Abogado? Alok? Anong alok? Natahimik si Hiraya, nakikinig sa kabilang linya. Pagkalipas ng ilang sandali, ibinaba niya ang telepono. Ang kamay ay nanginginig. Hindi ito bumagsak sa kanyang kandungan. Nanatili itong nakabitin sa ere na para bang nakalimutan na niya kung paano ito ibaba. Hiraya? Anong sabi? Nag-aalalang tanong ni Lino. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Abogado ng nanay mo, sabi niya. Ang boses ay basag. May alok daw sila, isang mas mapayapang solusyon. Hinawakan niya ang braso ni Lino. Ang kanyang mga daliri ay malamig. Bibigyan daw nila ako ng bahay, patuloy niya, at ng perang hindi ko mauubos habang buhay. Isang kondisyon lang daw. Huminto siya. Huminga ng malalim na parabang ang susunod na mga salita ay napakabigat sabihin. Kailangan ko lang daw isuko sa kanila si Sinag ng tuluyan. Ang alok ng kanyang ina na idinaan sa isang abogadong walang kaluluwa ay ang huling patak na nagpaapaw sa baso ng pagtitimpi ni Lino. Hindi na ito simpleng galit. Ito ay isang malamig at matatag na determinasyon na gumapang sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Iniwan niya si Hiraya sa eskinita matapos ipangako dito na gagawa siya ng paraan. Ngunit alam niyang kasalukuyang laban, ang custody battle ay hindi nila maipapanalo kung ang pundasyon ng lahat ng ito ay nakatayo pa rin sa isang malaking kasinungalingan. Kailangan niyang bumalik sa simula. Kailangan niyang gibain ang unang-unang kasinungalingan na sumira sa buhay nilang lahat. Ang kwento ng ninakaw na kwintas na perlas. Pag-uwi sa mansyon, hindi niya pinansin ang kanyang ina. Dumiretso siya sa kanyang study, isinara ang pinto, at nilak ito. Ang kailangan niya ay hindi ang kanyang yaman o koneksyon. Ang kailangan niya ay ang kanyang alaala. Binuksan niya ang isang lumang aparador kung saan nakatago ang mga family photo album, makakapal na album na balot sa katad, naglalaman ng mga litrato ng masasayang paglalakbay sa Europa, ng mga magagarbong pagdiriwang, ng isang buhay na perpekto sa paningin. Habang binubuklat niya ang bawat pahina, hindi ang mga nakangiting mukha ng kanyang pamilya ang hinahanap niya. Hinahanap niya ang mga anino sa likod, ang mga unipormadong katulong na bahagya lang nasasama sa kuha, ang mga driver na naghihintay sa labas ng mga mamahaling restaurant, ang mga hardinerong nag-aalaga sa kanilang perpektong hardin. At doon, sa isang litrato, mula sa Pasko 5 taon na ang nakalipas, nakita niya ito. Isang babaeng nasa mga 40 anyos, may malungkot ngunit mabait na mga mata, nakatayo sa likod ng kanyang ina, si Aling Nida. Ang katulong na sinabi ni Doña Corazon na bigla na lang nag-resign isang linggo matapos niyang palayasin si Hiraya. Isang piraso ng puzzle, ngunit kailangan niya ang buong larawan gamit ang kanyang personal na pera. Muli niyang tinawagan ang pribadong investigador. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang utos. Huwag mo nang alamin ang tungkol kay Hiraya. Ang kailangan ko ay ang huling address ni Nida Cruz, isa sa mga dati naming kasambahay. Mabilis ang naging tugon. Ang address na ibinigay ay nagdala kay Lino sa isang bahagi ng siyudad na hindi pa niya napupuntahan, isang siksikang komunidad sa Tondo. Ang malapad na daan ng Forbes Park ay napalitan ng makikitid na eskinita kung saan ang mga bahay ay dikit-dikit na parang mga posporo sa loob ng kahon. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang mas maluwag na kalsada at nilakad ang natitirang daan, isang estranghero sa sarili niyang bayan. Ang amoy ng ilog, ang sigawan ng mga batang naglalaro, ang tunog ng mga nagtatawaran sa talipapa, lahat ay bago sa kanya. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Ang kanyang suot na suit ay isang malaking anunsyo na hindi siya kabilang doon. Hawak ang litrato ni Aling Nida
Sa kanyang telepono, nagsimula siyang magtanong-tanong. Ang iba ay umiiling lang. Ang iba ay tinitingnan siya ng may pagdududa. Halos 1 oras siyang paikot-ikot. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting nauubos. Handa na siyang sumuko nang may isang matandang babae na nagtitinda ng saging Q ang pumansin sa kanya. "Si Nida ba?" "Oo, kilala ko," sabi ng matanda. "Doon siya nakatira dati." Itinuro nito ang isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Pero matagal na siyang wala diyan. Ang anak na lang niya ang naiwan. Isang bagong pag-asa ang sumibol sa puso ni Lino. Nagpasalamat siya at tinungo ang itinurong bahay. Kumatok siya sa pintong kahoy. Ilang sandali pa, bumukas ito at isang dalagang nasa mga 20 anyos ang lumabas. Ang mukha ay may bahid ng pagod, ngunit mayroon pa ring ganda. "Sino po sila?" tanong ng dalaga. Ang mga mata ay maingat na sinusuri si Lino. "Pasensya na sa abala, miss. Hinahanap ko sana si Aling Nida Cruz. Dito ba siya nakatira?" Ang reaksyon ng dalaga ay biglaan at depensibo. Ang pagiging maingat sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot at hinala. "Bakit niyo siya hinahanap? Anong kailangan ng isang tulad ninyo sa nanay ko?" "May mahalaga lang akong kailangang malaman," sabi ni Lino, sinubukang maging mahinahon. "Tungkol sa dati niyang trabaho." "Wala na si nanay," mabilis na sagot ng dalaga. Akma na niyang isasara ang pinto. Ngunit mabilis na iniharang ni Lino ang kanyang kamay, hindi sa paraang marahas, kundi sa paraang nagmamakaawa. "Pakiusap, miss," sabi niya. Ang desperasyon ay malinaw sa kanyang boses. "Huwag mo munang isara. Kailangan ko lang malaman ang katotohanan. Tungkol ito sa isang babaeng nagngangalang Hiraya Soliman." Sa pagbanggit ng pangalan ni Hiraya, natigilan ang dalaga. Ang kamay niyang nakahawak sa pinto ay bahagyang nanghina. Tinitigan niya si Lino na para bang sinusukat ang kanyang pagkatao. Nakita niya ang pagod, ang pagsisisi, at ang matinding pangangailangan sa mga mata nito. Pagkalipas ng ilang segundong katahimikan, dahan-dahan niyang binuksan muli ang pinto. "Pumasok ka," sabi niya sa isang mahinang boses. Ang loob ng bahay ay maliit at simple. Walang gaanong gamit, ngunit malinis. "Ako si Marisa, anak niya," pagpapakilala ng dalaga. "At tama ka, wala na ang nanay. 1 taon na siyang pumanaw. Cancer." Isang matinding kirot ng pagsisisi ang naramdaman ni Lino. Isa na namang biktima ng kasakiman ng kanyang ina. "Huli na ba ang lahat?" "Ikinagagalit ko," sabi niya ng may sinseridad. "Hindi ko alam. Bakit mo siya hinahanap at bakit mo binanggit ang pangalan ni Ate Hiraya?" tanong ni Marisa. Huminga ng malalim si Lino at ikinuwento ang lahat. Hindi niya itinago ang sarili niyang pagkakamali. Inamin niyang naging bulag siya, na nagpadala siya sa galit at sa mga kasinungalingan ng kanyang ina. Ikinuwento niya ang tungkol sa kwintas sa pagpapalayas niya kay Hiraya at sa nalaman niyang may anak sila. Habang nagsasalita siya, nakikinig lamang si Marisa. Ang galit at pagdududa sa mukha nito ay dahan-dahang napapalitan ng pagkaunawa at pagkatapos ng awa. Nang matapos si Lino, isang luhang pumatak mula sa mata ni Marisa. "Alam ko," bulong niya. "Alam kong hindi magnanakaw si Ate Hiraya. Bago namatay si nanay, ipinagtapat niya sa akin ang lahat." Napatayo si Lino. Kung ganoon, totoo ngang inutusan lang siya ng mama ko?" Tumango si Marisa. "May sakit noon si nanay. Kailangan niya ng pera para sa chemotherapy. Ginamit ni Senyora Corazon ang pagkakataong iyon. Pinangakuan niya si nanay na babayaran ang lahat ng gastos sa ospital kung susundin niya ang ipag-uutos nito." Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa konsensya ni Lino. "Matapos mangyari ang lahat, ibinigay ng nanay mo ang pera," patuloy ni Marisa. Ang boses ay nanginginig na sa galit. "Pero 1 beses lang.
Pagkatapos noon, hindi na siya muling nagpakita. Itinapon niya kami na parang basura. Tumingin si Marisa kay Lino. Ang mga mata ay puno ng matagal ng kinikimkim na sakit. Alam kong hindi mo kasalanan ito, pero dinamay ninyo kami sa dumi ng pamilya ninyo. Walang masabi si Lino. Ang salitang patawad ay tila napakababaw para sa lahat ng pinsalang nagawa nila. Tumayo si Marisa. Naglakad ito papunta sa isang luma at kahoy na aparador. May kinuha ito mula sa loob. Isang maliit na kahon na gawa sa nara. Halatang luma na. Daladala ang kahon. Lumapit itong muli kay Lino. Nag-aalangan nitong inilahad ang kahon. Bago siya mamatay, sabi ni Marisa, ang boses ay halos pabulong na. Sabi ni Nanay, may isang taong darating, isang taong maghahanap sa kanya para malaman ang totoo. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Lino at sabi niya, ibigay ko raw ito sa taong may dalisay sa pangalan na maghahanap sa kanya. Ang biyahe ni Lino pabalik mula Tondo ay isang paglalakbay sa impyerno ng kanyang sariling konsensya. Ang maliit na kahon na gawa sa nara ay nakapatong sa passenger seat sa tabi niya, ngunit ang bigat nito ay tila nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi niya ito binuksan. Hindi pa. May isang bahagi sa kanya na natatakot sa kung ano ang laman nito dahil alam niyang kapag nabasa na niya ito, wala nang babalikan pa. Ipinark niya ang sasakyan sa isang tahimik na parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Kailangan niya ng hangin, kailangan niya ng lakas ng loob. Dito sa katahimikan ng kanyang kotse, dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng kahon. Ang amoy ng lumang papel at ng kahoy ay sumalubong sa kanya. Sa loob, gaya ng inaasahan, ay walang alahas o pera. Mayroon lamang isang maliit at lumang kopya ng Biblia. Ang takip nito ay malambot na sa kalumaan. Nanginginig ang mga kamay ni Lino habang kinukuha ito. Binuklat niya ang mga pahina. Ang mga ito ay maninipis at madaling mapunit. At doon, nakasuksok sa pagitan ng mga pahina ng aklat ng mga awit ay may ilang piraso ng papel na maingat na tiniklop. Papel na naninilaw na sa katagalan. Ito na iyon, ang sulat. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay nanginginig ngunit malinaw pa rin. Ito ay sulat ni Aling Nida para kay Hiraya. Hiraya, anak. Panimula ng sulat, kung nababasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. Sana'y mahanap mo sa iyong puso ang kapatawaran para sa akin. Patawarin mo ako, anak, sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Patawarin mo ako sa kasalanang habang buhay kong pinagsisihan. Bawat salita ay isang dagok sa puso ni Lino. Nararamdaman niya ang bigat ng pagsisisi sa bawat kurbada ng mga letra. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ginamit niya ang aking karamdaman, Hiraya. Alam ng senyora mo na kailangan ko ng pera para sa aking pagpapagamot. Pinangakuan niya ako ng langit na sasagutin niya ang lahat, na hindi niya pababayaan ang aking anak. Ang kapalit ay ang pagsira sa iyong pangalan. Ang mga kamao ni Lino ay humigpit. Ang papel ay halos malukot sa kanyang mga kamay. Ang kwintas, siya mismo ang nagtago nito. At ako, sa aking kahinaan at sa takot sa sakit, ay sumunod. Patawarin mo ako. Ipinagdasal ko gabi-gabi na sana ay makarma ako sa aking ginawa. At marahil ang kanser na ito ang sagot ng Diyos. Isinulat ko ito hindi para linisin ang aking pangalan, kundi para ibigay sa iyo ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa iyo. Huwag mong isipin na ikaw ang may pagkukulang. Ikaw ay mabuti. Hiraya, masyado kang mabuti para sa mundong iyon. Ang huling pangungusap ay tila isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Lino. Masyado kang mabuti para sa mundong iyon. Ang mundo niya, ang mundo ng mga imperyal. Tiniklop niyang muli ang sulat, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang nakakapasong sakit. Ang sakit
ng katotohanan. 5 taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan. 5 taon niyang hinusgahan at pinarusahan ang isang inosenteng tao. 5 taon niyang tinalikuran ang kanyang sariling anak. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Ang lahat ng pagkalito ay nawala. Ang natira na lamang ay isang dalisay at nag-aapoy na puot. Puot para sa kanyang ina at puot para sa kanyang sarili. Pinaandar niya ang sasakyan, ang mga gulong ay umikit sa graba. Isa na lang ang kanyang destinasyon. Nang pumasok siya sa mansyon, ang katahimikan ay tila isang babala. Naabutan niya ang kanyang ina sa study, kalmadong nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera na gawa sa kristal. Ang eksena ay napakapayapa. Isang malaking kabalintunaan sa digmaang nagaganap sa loob ni Lino. "Lino anak, mabutit nandito ka na," sabi ni Doña Corazon, hindi lumilingon. "Let's have tea. We need to discuss our legal strategy." "Hindi na kailangan," putol ni Lino. Ang boses ay malamig at walang buhay. Doon lang humarap si Doña Corazon, naramdaman ng pagbabago sa tono ng kanyang anak. Nakita niya ang apoy sa mga mata ni Lino. Walang imik na lumapit si Lino sa mamahaling mesa na gawa sa mahogany. Dahan-dahan na may bigat, inilapag niya ang sulat ni Aling Nida sa makintab na ibabaw nito. "Kilala mo ba ang sulat na ito?" tanong niya. Tumingin si Doña Corazon sa papel. Sa isang saglit, isang napakaikling saglit, nakita ni Lino ang pagbabago sa kanyang mukha. Isang kislap ng pagkabigla, isang bahid ng takot. Ang maskara ng isang perpektong donya ay nahulog at nakita niya ang babaeng nasa likod nito, isang babaeng marunong matakot kapag nahuhuli. Ngunit kasing bilis ng pagkahulog nito ay ang muling pagsuot niya sa maskara. Muli itong naging kalmado, ang mga mata ay naningkit. "Ano yan? Basura?" tanong nito. Ang boses ay puno ng paghamak. "Ito ang katotohanan, Mama," maring sabi ni Lino. "Ang sulat ng pagsisisi ni Aling Nida. Nakasulat dito ang lahat, ang pagbabanta mo, ang panloloko mo, ang pagtatago mo sa kwintas. Lahat." Isang tawa, isang maikli at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Corazon. "At naniniwala ka diyan sa sulat ng isang desperadang katulong?" "Oo," sagot ni Lino, hindi nagpapatinag. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, mas malinaw pa sa sikat ng araw ang lahat. "Ikaw ang nagsinungaling! Ikaw ang sumira sa amin!" Sa halip na sumagot, dahan-dahang kinuha ni Doña Corazon ang sulat. Tinitigan niya ito ng ilang sandali. Pagkatapos, sa isang mabilis at marahas na kilos, pinunit niya ito. Pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay muli at muli hanggang sa ang mga salita ng katotohanan ay naging maliliit na piraso ng papel na walang saysay. "Ayan," sabi niya, binitiwan niya mga piraso ng papel na parang konfeti ng isang malagim na selebrasyon. Wala ng sulat. Napatitig si Lino, hindi makapaniwala sa kawalang hiyaan ng kanyang ina. "Sa tingin mo ba may magbabago?" Patuloy ni Doña Corazon, ang boses ay puno na ngayon ng pagbabanta. "Isang pirasong papel laban sa kapangyarihan ng pamilya imperial? Mag-isip ka, Lino. Walang sino man ang maniniwala sa isang patay na katulong laban sa akin. Walang sino man." At sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-snap sa loob ni Lino. Ang huling hibla ng respeto at pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ina ay tuluyan ng naputol. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi niya nakilala. Isang halimaw na nakasuot ng mukha ng kanyang ina. Isang malamig na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Hindi na sumigaw si Lino. Hindi na siya nagalit. Ang natira na lang ay isang malinaw at nakalulungkot na desisyon. Tumingin siya sa kanyang ina, hindi na bilang isang anak, kundi bilang isang estranghero. "Marahil tama ka," sabi niya.
Ang boses ay kalmado sa isang paraang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Marahil walang maniniwala sa sulat. Marahil mas makapangyarihan ang pangalang imperyal kaysa sa katotohanan. Huminga siya ng malalim. Kung kailangan kong talikuran ang pagiging imperyal para maging isang tunay na dalisay, sabi niya, binibigyan ng diin ang kanilang mga apelyido. Gagawin ko. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran niya ang nagkalat na piraso ng papel sa sahig, tinalikuran niya ang babaeng sumira sa kanya, at naglakad siya papalabas ng silid. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lino si Doña Corazon Imperial na natigilan. Ang babaeng laging may kontrol sa lahat ay naiwang nakatayo roon, seryoso at walang imik, habang pinapanood ang kanyang kaisa-isang anak na naglalakad palayo. Hindi lang palabas ng silid, kundi palabas sa mundong binuo niya para dito. Ang deklarasyon ng digmaan ni Lino laban sa kanyang ina ay isang matapang na hakbang. Sa kanyang isipan, ito ang tamang gawin. Ito ang simula ng kanyang pagiging isang tunay na dalisay. Ngunit hindi niya lubos na naunawaan ang lalim at bagsik ng kapangyarihan na kanyang binabangga. Hindi pa man sumisikat ang araw kinabukasan, naramdaman na niya ang unang ganti. Naggising si Hiraya sa malakas na katok sa kanyang pinto. Hindi ito ang karaniwang katok. Ito ay marahas at mapilit. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mukha ng landlady, kasama ang dalawang malaking lalaki. Ang mukha ng landlady ay hindi na pala kaibigan gaya ng dati. Ito ay matigas at walang emosyon. Hiraya, sabi nito nang walang anumang pagbati. Kailangan mo nang umalis. Ngayon na. Ano po? Gulat na tanong ni Hiraya. Pero bayad po ako hanggang sa susunod na buwan. Hindi na mahalaga yon. Sagot ng landlady, iniiwasan ang kanyang tingin. May bagong bibili ng buong building at gusto nilang bakante na ito agad. Narito ang pera mo, doble pa. Inabot nito ang isang sobrang puno ng pera. Alam ni Hiraya na hindi iyon totoo. Walang bibili sa lumang gusaling iyon. Ito ay isang palusot, isang utos mula sa itaas. Ang kamay ni Doña Corazon Imperial ay mahaba at abot siya kahit saan. Walang nagawa si Hiraya. Habang si Sinag ay umiiyak sa pagkalito, mabilis niyang iniligpit ang kanilang iilang gamit sa dalawang malaking bag. Pinalayas sila. Sa loob lamang ng isang oras, ang munting tahanan na naging kanlungan nila sa loob ng 5 taon ay nawala na. Nakatayo sila sa eskinita, kasama ang kanilang mga gamit. Walang patutunguhan. Sinubukan niyang maghanap ng bagong mauupahan. Ngunit sa bawat lugar na kanyang puntahan, ang sagot ay laging pareho. Pasensya na, may nauna na. O kaya naman, kaka-reserve lang. Pagkatapos ng 5 pagtanggi, alam na niyang hindi ito nagkataon lamang. Ipinagkakalat na ang kanyang pangalan. May nagpapakalat ng lason. Habang hinahanap niya ang kanilang matutuluyan, sinubukan niyang mag-apply sa mga maliliit na construction site sa paligid. Kailangan niya ng trabaho, kahit ano. Ngunit gaya ng sa paghahanap ng bahay, laging may hadlang. Magaling ka sana, Hija, sabi ng isang mabait na foreman. Pero tumawag kasi ang dati mong pinagtrabahuan. Marami daw reklamo sa'yo. Pasensya na, hindi kami pwedeng sumugal. Si Doña Corazon ay hindi lang siya pinalalyas. Binubura siya nito. Tinatanggalan siya ng lahat ng paraan para mabuhay. Gusto nitong maranasan niya ang impyerno sa lupa para mapilitan siyang isuko ang kanyang anak. Sa kabilang banda, nararanasan din ni Lino ang sarili niyang uri ng impyerno. Nang subukan niyang gamitin ang kanyang credit card para magbayad sa isang coffee shop, tumanggi ito. Declined, sir. Sinubukan niya ang isa pa. Ganoon din. Nang tawagan niya ang bangko, isang malamig na boses ang sumagot. Upon the instruction of the primary account holder, Mr. Dalisay,
Your supplementary cards have been frozen. Ang primary account holder ay ang kanyang ama na matagal nang sunod-sunuran sa kanyang ina. Frozen. Ang salitang iyon ay tila isang hatol. Lahat ng kanyang account, lahat ng kanyang access sa yaman ng pamilya ay pinutol. Sa isang iglap, mula sa pagiging isang bilyonaryo, wala na siyang kahit isang sentimo sa kanyang pangalan. Sinubukan niyang tawagan ang mga miyembro ng board sa kanilang kumpanya, mga taong kilala niya mula pagkabata, ngunit walang sumasagot. Ang kanyang mga tawag ay iniiwasan, ang kanyang mga mensahe ay hindi sinasagot. Siya ay naging isang multo sa sarili niyang kumpanya. Gabi na nang sa wakas ay mahanap niya si Hiraya. Pagkatapos ng maghapong pag-iikot, nalaman niyang pansamantalang nakikituloy ito sa isang kaibigan mula sa construction site sa isang mas maliit at mas masikip pang kwarto. Naabutan niya itong nakaupo sa sahig sa isang sulok ng madilim na silid. Si Sinag ay mahimbing nang natutulugo sa nag-iisang banig. Mga bag ng kanilang gamit ay nakatambak sa gilid. Ang ilaw mula sa isang mahinang bumbilya ang nagbibigay liwanag sa pagod at talunang mukha ni Hiraya. Nang makita siya nito, walang galit sa mga mata ni Hiraya, tanging isang malalim na lungkot. "Tama na, Lino!" bulong niya. Ang boses ay pagod na pagod na. "Tigilan na natin to." "Hindi," maring sabi ni Lino. Umupo sa sahig sa harapan niya. "Hindi tayo susuko." "Anong hindi?" Mapait na tanong ni Hirayai. "Tingnan mo tayo. Pinalayas ako. Wala akong trabaho. Lahat ng pinto ay sarado para sa akin. Ikaw, anong nangyari sa'yo?" Hindi makasagot si Lino. Paano niya sasabihing wala na rin siyang kapangyarihan? Paano niya aaminin na isa na rin siyang talunan? "Alam mo ba kung anong iniisip ko buong maghapon?" Patuloy ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Naiisip ko yung alok ng nanay mo, yung pera, yung bahay, habang buhat-buhat ko ang mga gamit natin at hindi alam kung saan pupunta. Yun ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko." Tumingin siya kay Sinag. Marahil ay mas magiging mabuti ang buhay niya sa kanila. Marahil ay tama ang nanay mo. Isa lang akong pabigat sa buhay niya. Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong tumusok sa puso ni Lino. Ang makita si Hiraya, ang matatag, ang palaban na si Hiraya, na sumusuko ay mas masakit pa kaysa sa mawalan ng lahat ng pera sa mundo. Ito ang pinakamadilim na gabi ng kanilang mga kaluluwa. Ang all is lost moment, ang punto kung saan ang lahat ng pag-asa ay tila naglaho. Pinilit ni Lino na maging matatag kahit ang sarili niyang mundo ay gumuho na. Dinukot niya ang kanyang wallet. Kinuha niya ang lahat ng cash na natitira dito, ilang libong piso na na-withdraw niya bago pa ma-freeze ang kanyang mga account. Ito na ang lahat ng meron siya. Inilapag niya ang pera sa kamay ni Hiraya. "Hindi ito gaanong kalaki," sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Pero ito na ang simula. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya, ang kamay na may kalyo sa pagtatrabaho, ang kamay na puno ng lakas. "Huwag kang sumuko, Hiraya." Pakiusap. Pagmamakaawa niya. "Ang pag-aalaga mo kay Sinag sa loob ng 5 taon, ang pagpapalaki sa kanya na maging isang mabuting bata, iyan ang patunay na ikaw ang pinakamagaling na ina para sa kanya. Hindi pera ang sukatan." Noon, tumingin siya diretso sa mga mata nito. "Naubos na ang pera ko. Itinakwil na ako ng pamilya ko. Wala na akong kapangyarihan." Pag-amin niya, bawat salita ay masakit. Ngunit kailangang sabihin, ang natitira na lang sa akin ay ikaw at si Sinag. "Lalaban tayo, Hiraya. Magkasama." Ang mga salita ni Lino, "Lalaban tayo, Hiraya. Magkasama," ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Hiraya buong gabi. Hindi iyon isang pangako ng isang mayaman na aayusin ang lahat. Ito ay isang panata ng isang taong
tulad niya, ay wala nang natitira kundi ang paninindigan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nagising siya nang ang unang sinag ng araw ay tumatagos na sa maliit na siwang ng bintana. Ang una niyang nakita ay si Lino, nakaupo sa sahig sa kabilang sulok, nakasandal sa pader, nakatulog sa pagbabantay. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot na. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit sa kanyang pagkakatulog, mayroon siyang hitsura ng kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakita ni Hiraya sa kanya kailanman. Ang pag-amin nito na nawala na rin sa kanya ang lahat ay ang nagpabago sa pananaw niya. Hindi na siya ang makapangyarihang Lino Dalisay na bumalik para bilhin ang kanyang kapatawaran. Siya na ngayon ay si Lino, isang kasama sa laban, isang kapwa-talunan na handang bumangon. Nang magising si Lino at magtama ang kanilang mga mata, walang salitang namutawi. Isang tango lamang ng pag-unawa ang namagitan sa kanila. Ang gabi ng kawalan ay tapos na. Ngayon na ang umaga ng paglaban. Paano? Iyon lamang ang tanong ni Hiraya. Paano sila lalaban ng walang pera at kapangyarihan? Hindi natin kailangan ng pera, sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay may bagong determinasyon. Ang kailangan natin ay ang katotohanan. May dinukot siya mula sa kanyang wallet. Isang maliit na memory card. Isinaksak niya ito sa luma, ngunit gumagana pa ring telepono ni Hiraya. Sa screen, lumitaw ang isang litrato. Malinaw, hindi maikakaila. Ang sulat kamay ni Aling Nida. Pinunit niya ang orihinal, paliwanag ni Lino. Pero hindi niya alam na kinuhanan ko muna ng litrato. Isang munting silahis ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Hiraya. Hindi ito gaanong kalaki, ngunit sapat na para magbigay liwanag. Alam nilang hindi sila maaring kumuha ng isang mamahaling abogado. Ang kanilang tanging pag-asa ay ang Public Attorney's Office. Doon, sa isang masikip at maingay na opisina ng gobyerno, naghintay sila ng 3 oras bago matawag. Ang humarap sa kanila ay si Attorney Reyes, isang lalaking nasa mga 50 anyos. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit na ng pagod at ng libo-libong kaso ng mga taong tulad nila. Sa simula, ang kanyang pakikinig ay walang gana, na para bang isa na namang ordinaryong kwento ng awayan sa pamilya ang kanilang dala. Ngunit habang nagsasalita si Lino, nagbabago ang ekspresyon ng abogado. Nang ikuwento ni Hiraya ang kanyang panig, hindi sa paraang nagmamakaawa, kundi sa isang boses na tahimik ngunit puno ng dignidad, umupo ng tuwid si Attorney Reyes, at nang ipakita ni Lino ang litrato ng sulat, kinuha ng abogado ang kanyang salamin at sinuri itong mabuti. Maaaring questionin nila ang pagiging tunay nito, sabi ni Attorney Reyes, ngunit ang kanyang boses ay may interes na ngayon niya. Salita laban sa salita. Isang litrato laban sa yaman ng mga imperyal. Hindi lang po ito tungkol sa ebidensya, attorney, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay matatag. Ito po ay tungkol sa isang ina na gustong palakihin ang kanyang anak ng may katotohanan. Ang katotohanan po ang tanging yaman na maipapamana ko sa kanya. Tinitigan ni Attorney Reyes si Hiraya, pagkatapos ay si Lino. Nakita niya ang sinseridad sa kanilang mga mata. Nakita niya ang isang mayamang lalaki na handang talikuran ang lahat para sa tama at isang mahirap na babae na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Sa mundong sanay sa kasinungalingan, ang kanilang kwento ay isang sariwang hangin. Sige, sabi ng abogado, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung ano ang kayang gawin ng katotohanan laban sa milyonaryo. Ang mga sumunod na araw ay isang paghahandang puno ng pagod at pag-asa. Ang maliit na opisina ni Attorney Reyes ang naging kanilang war room. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ni Sinag, nagpupunta sila doon. Nagtimpla sila ng murang kape, pinag-aralan ang mga posibleng tanong.
at binuo ang kanilang depensa. Hindi sila mag-asawa, hindi sila magkasintahan. Sila ay mga sundalo na naghahanda para sa pinakamalaking laban ng kanilang buhay. Isang araw, naubos na ang perang iniwan ni Lino. Kailangan nilang pambili ng pagkain at gatas ni Sinag. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Lino ang relong nakasuot sa kanyang kamay. Isang Patek Philippe, regalo ng kanyang ama noong kanyang graduation. Ito ang huling simbolo ng kanyang dating buhay. Nagpunta siya sa isang pawn shop at isinangla ito. Habang iniaabot ng ahente ang pera, isang maliit na halaga kumpara sa tunay na presyo ng relo, walang pagsisising naramdaman si Lino. Sa halip, naramdaman niya ang kalayaan. Ipinagpalit niya ang isang simbolo ng oras na kontrolado ng iba para sa pagkakataong makapagsimula ng sarili niyang oras kasama ang kanyang pamilya. Habang si Lino ang gumagawa ng paraan para sa kanilang pang-araw-araw, si Hiraya naman ay naghahanda ng kanyang kaluluwa. Isang gabi, naabutan siya ni Lino sa maliit na banyo, nagsasalita sa harap ng basag na salamin dahil ang pagiging isang ina ay hindi nasusukat sa kapal ng wallet. Nanginginig niyang sabi sa kanyang refleksyon, ito ay nasusukat sa lalim ng pagmamahal. At ang pagmamahal ko para sa anak ko ay isang yaman na hindi nila kayang nakawin. Huminto siya, huminga ng malalim at inulit ito. Sa pagkakataong ito, mas matatag na ang kanyang boses, mas malakas. Ang babaeng dati biktima ay hinahanap na muli ang kanyang lakas, hindi sa bakal at semento, kundi sa kanyang mga salita at sa kanyang katotohanan. Ang paghahanda nila ang naging kanilang sandata. Ang pagkakaisa nila ang naging kanilang baluti. Isang gabi, isang araw, bago ang nakatakdang pagdinig sa korte, habang tinatapos nila ang huling pag-uusap kay Attorney Reyes, biglang nagring ang telepono ni Lino. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Sagot niya. Isang pamilyar ngunit nag-aalangang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Kuya Lino? Si Marisa to, yung anak ni Nanay Nida. Agad na naging alerto si Lino. Marisa, bakit ka napatawag? May problema ba? Wala po, pero may naalala po kasi ako. Sabi ni Marisa, ang boses ay nanginginig. Nang nagliligpit po ako ng mga gamit ni Nanay, may isa pa po akong nakita bukod sa sulat. Ano yon, Marisa? Isang saglit na katahimikan ang namayani. Mayroon po siyang itinagong isang lumang cassette tape. Ang courtroom ay isang malamig at malawak na espasyo na dinisenyo para takutin at paliitin ang sinumang ordinaryong tao. Ang matataas na kisayme ay tila lumalamon sa bawat salita at ang mabibigat na muebles na gawa sa dark wood ay nagdaragdag sa bigat ng katarungan. O sa kawalan nito, sa isang panig nakaupo si Doña Corazon Imperial na papalibutan ng isang hukbo ng 3 mamahaling abogado na nakasuot ng mga suit na nagkakahalaga pa ng isang taong sahod ni Hiraya. Si Doña Corazon ay kalmado at elegante. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang muka ay isang maskara ng mahinahong kumpiyansa. Para siyang isang reyna sa kanyang trono, naghihintay lamang sa hindi maiiwasang koronasyon. Sa kabilang panig, nakaupo si Hiraya. Sa tabi niya ay si Lino. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Hiraya sa ilalim ng mesa. Isang tahimik na pangako ng suporta. Sa kabilang tabi naman niya ay si Attorney Reyes, na kahit simple lang ang suot na barong, ay may tindig na hindi nagpapatinag. Sila ay parang David laban kay Goliath. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Doña Corazon, isang matalas magsalitang lalaki na nagngangalang Atoy Sandoval, ang unang tumayo. Ang kanyang mga argumento ay parang mga bala ng kanyon, malalakas at direkta. Your Honor, simula niya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw. Ang aming petisyon ay simple at nakaugat sa iisang bagay.
ang kapakanan ng bata. Inilatag niya ang mga dokumento, mga bank statement na nagpapakita ng bilyon-bilyong yaman ng mga imperial, mga titulo ng lupa, mga portfolio ng investment. Pagkatapos, inilatag niya ang panig ni Hiraya, isang termination letter mula sa construction site, isang eviction notice at isang manipis na folder na nagsasabing wala itong permanenteng tirahan o pinagkakakitaan. Ang tanong dito, Your Honor, ay simple. Patuloy ni Attorney Sandoval. Saan mas magkakaroon ng magandang kinabukasan ang isang bata sa isang marangyang tahanan kung saan ang lahat ng kanyang pangangailangan, edukasyon, kalusugan, seguridad ay matutugunan o sa isang buhay na palipat-lipat, walang kasiguraduhan sa lalim ng pangangalaga ng isang inang hindi man lang kayang suportahan ang kanyang sarili? Bawat salita ay isang dagok kay Hiraya. Totoo ang lahat ng sinabi nito. Sa mata ng batas na tumitingin lamang sa papel at numero, siya ay isang talunan. Nang si Atty. Reyes na ing tumayo, ang kanyang diskarte ay iba. Hindi siya naglabas ng mga dokumento, tumayo lamang siya sa gitna. Your Honor, sabi niya sa isang kalmadong boses, hindi po natin itatanggi ang katotohanang mas mayaman ang petitioner. Hindi po natin itatanggi na mas maraming maibibigay na materyal na bagay si Doña Imperial. Ngunit ang aming kaso ngayon ay hindi tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa tahanan. Tinawag niya ang kanyang nag-iisang testigo, si Hiraya Soliman. Nanginginig ang mga tuhod ni Hiraya habang naglalakad siya papunta sa witness stand. Bawat hakbang ay mabigat. Ngunit nang maupo siya, tumingin siya sa direksyon ni Lino. Tumango ito sa kanya, ang mga mata ay nagsasabing, "Kaya mo yan!" Huminga siya ng malalim. Miss Soliman! Magalang na tanong ni Atty. Reyes, maaari mo bang sabihin sa korteng ito ano ang maibibigay mo sa iyong anak na hindi kayang ibigay ng petitioner? Tumingin si Hiraya sa hukom, pagkatapos ay kay Doña Corazon na nakatingin sa kanya ng may paghamak. At sa wakas, tumingin siya sa kawalan na para bang nakikita niya ang mukha ni Sinag. Wala po akong maibibigay na mansyon, Your Honor. Simula niya, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Wala po akong maipapamanang kumpanya at wala po akong maipapangakong isang buhay na walang hirap. Isang saglit na katahimikan. Pero ang maibibigay ko po sa kanya, patuloy niya, ang boses ay unti-unting lumalakas, puno ng damdamin. Ay ang katotohanan. Ang katotohanang ang pagmamahal ay hindi nabibili, na ang dignidad ay hindi natutumbasan ng pera. Ang maibibigay ko po sa kanya ay ang mga yakap sa gabi kapag siya ay natatakot. Ang mga halik sa noo kapag siya ay may sakit. Ang aking mga kamay na may kalyo, Your Honor. Pero ang mga kamay na ito ang nag-alaga sa kanya sa loob ng 5 taon ng mag-isa. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinigilan. Dahil ang pagiging isang ina ay hindi nasusukat sa kapal ng wallet. Sabi niya, inuulit ang mga salitang isinapuso niya. Ito ay nasusukat sa lalim ng pagmamahal. At ang pagmamahal ko para sa anak ko ay isang yaman na hindi nila kayang nakawin. Ang kanyang mga salita ay tumago sa puso ng lahat ng nasa silid. Ang mga bulungan ay huminto. Maging si Atty. Sandoval ay sandaling natigilan. Ngunit ang katahimikan ay binasag ni Atty. Sandoval sa kanyang cross-examination. Isang napakagandang talumpati, Miss Soliman, sabi nito ng may sarkasmo. Ngunit ang pagmamahal ba ay makakapagpakain sa iyong anak? Ang pagmamahal ba ang magpapaaral sa kanya sa magandang eskwelahan? Ang pagmamahal ba ang nagtulak sa iyo para akusahan ang isang taong kagalang-galang tulad ni Doña Imperial ng isang kasinungalingan? Objection, Your Honor. The question is leading, mabilis na sabi ni Atty. Reyes. Sustained! Ngunit huli na, ang lason ay naipakalat na. Nang tila wala ng pag-asa,
Tumayo muli si Attorney Reyes. Your Honor, mayroon po kaming isang huling ebidensya na nais ipresenta. Ano ito, Counsel? Tanong ng hukom. Naglabas si Attorney Reyes ng isang luma at maliit na cassette player. Isang testimonya, Your Honor, mula sa isang taong hindi na makakapunta dito para magsalita ng personal. Nagkatinginan ang mga abogado ni Doña Corazon. Si Doña Corazon mismo ay bahagyang kumunot ang noo, ngunit nanatiling kalmado. Pinindot ni Attorney Reyes ang play button. Ako po si Nida Cruz. Dati po akong kasambahay ng mga imperial. Sa pagugong pa lang ng boses na iyon, ang mukha ni Doña Corazon Imperial ay biglang nagbago. Ang kalmadong maskara ay gumuho. Ang kulay sa kanyang pisngi ay nawala. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ng kanyang silya. Inutusan po ako ni Senyora Corazon na itago ang kwintas na perlas para palabasing si Hiraya ang kumuha. Ang boses ni Aling Nida, kahit mahina at hirap dahil sa sakit, ay puno ng bigat ng katotohanan. Ikinuwento nito ang lahat, ang pangako, ang pananakot, ang pagsisisi. Patawarin niyo ako, patawarin niyo ako. Ang huling mga salita ay isang bulong na puno ng sakit. Bago natapos ang tape sa isang mahabang tunog ng static, ang katahimikan sa courtroom ay nakakabingi. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Doña Corazon. Ang kanyang mga abogado ay hindi makapagsalita. Ang kanilang mga panga ay nakababa. Si Doña Corazon ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang kanyang mukha ay isang imahe ng pagkatalo. Ang ebidensyang galing sa kabilang buhay ang tuluyang gumiba sa kanyang tore ng mga kasinungalingan. Hindi na naghintay ang hukom ng closing arguments. Tumingin siya kay Hiraya. Pagkatapos ay sa nagkalat na papeles ng yaman ni Doña Corazon. Itinaas niya ang kanyang martilyo. After careful consideration of all facts and testimonies presented, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malakas at pinal. The petition for custody is hereby denied. Full and sole custody of the minor, Sinag Soliman, remains with his mother, Hiraya Soliman. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Hiraya na sinundan ng isang malakas na hikbi. Niyakap niya si Attorney Reyes. Pagkatapos, humarap siya kay Lino. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi ng tagumpay at pasasalamat. Niyakap niya si Lino ng mahigpit. Salamat! Bulong niya. Salamat! Sa pagyakap ni Lino pabalik, naramdaman niya ang pag-angat ng isang napakabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Paglabas nila ng courtroom, sinalubong sila ng sikat ng araw. Ito ay parang isang bagong simula. Isang bagong umaga. Tumingin si Lino kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay naliligo sa liwanag ng araw. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa kaysa rito. Ngayon niya, sabi ni Lino, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Pwede na nating simulan ang totoong buhay natin. Lumipas ang 2 taon. Ang matinding unos na halos lumunod sa kanila ay isa na lamang malayong alaala. Isang peklat na nagsisilbing paalala ng kanilang katatagan. Ang buhay Sibol Village ay hindi isang malaking subdivision na may matataas na pader at gwardiya. Ito ay isang maliit na komunidad na may mga bahay na simple ngunit matitibay. Bawat isa ay may munting hardin sa harapan. Ang mga bahay ay nakapalibot sa isang luntiang espasyo sa gitna kung saan may isang palaruan at isang multipurpose hall na nagsisilbing puso ng komunidad. Ang hangin ay malinis at ang tunog na maririnig ay hindi ang ingay ng trapiko, kundi ang tawanan ng mga bata at ang masayang kwentuhan ni mga magkakapitbahay. Ito ang pangarap na binuo ni Lino at Hiraya mula sa mga abo ng kanilang nakaraan. Nakaupo si Lino sa isang maliit na opisina sa loob ng multipurpose hall. Ang kanyang suot ay hindi na mamahaling suit
kundi isang simpleng polo shirt at maong. Sa harap niya ay hindi mga stock market reports, kundi mga blueprints para sa phase 2 ng community housing at mga listahan ng mga materyales na kailangan nilang bilhin sa pinakamurang supplier gamit ang kanyang kaalaman sa negosyo at real estate, hindi para magpayaman, kundi para maghanap ng paraan na makapagpatayo ng dekalidad na bahay sa pinakamababang halaga. Si Hiraya naman ay nakaupo sa isang bilog kasama ang ilang mga ina mula sa komunidad. Nakikinig siya sa kanilang mga problema. Isang anak na may sakit, isang asawang nawalan ng trabaho. Hindi na siya isang construction worker na yumuyuko sa init ng araw. Isa na siyang leader. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-unawa at praktikal na payo. Natupad niya ang kanyang pangarap na maging isang social worker, hindi sa isang malaking ahensya, kundi sa sarili nilang komunidad kung saan ang bawat pamilya ay kilala niya sa pangalan. Ding sa labas, sa luntiang damuhan, si Sinag, na ngayon ay 7 taong gulang na, ay masayang nagpapatakbo ng isang saranggola. Mas matangkad na siya, mas malusog. Ang anino ng takot at pagkalito ay matagal nang nawala sa kanyang mga mata, napalitan ng liwanag at ng walang hanggang tiwala ng isang batang lumalaki sa isang tahanang puno ng pagmamahal at seguridad. Ang Buhay Sibol Village ay itinayo sa tulong ng isang non-profit organization na naniwala sa kanilang adhikain at sa sariling pawis at dugo ng mga residente nito. Si Lino ang utak sa likod ng plano at si Hiraya ang puso na nagbigay buhay dito. Ang kanilang sariling bahay ay isa lamang sa mga simpleng bahay sa komunidad. Maliit, ngunit puno ng init. Sa hapagkainan nila tuwing gabi, hindi na sila 2, kundi 3. Nagtatawanan sila habang pinagsasaluhan ang simpleng hapunan. Nag-away ng may lambing tungkol sa kung sino ang maghuhugas ng plato. Sila ay isang pamilya sa pinakatotoong kahulugan ng salita. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, isang maliit na pagdiriwang ang idinaos sa gitna ng komunidad. Ito ang unang anibersaryo ng Buhay Sibol Village. Naglatag sila ng mga banig sa damuhan at bawat pamilya ay nagdala ng kanilang kontribusyon para sa salo-salo. Habang abala ang lahat sa pagkain at kantahan, umakyat sina Lino at Hiraya sa isang maliit na burol na nasa gilid ng komunidad. Mula doon, tanaw nila ang lahat. Ang mga bahay na may ilaw na, ang mga taong masayang nag-uusap, ang mga batang naghahabulan bago tuluyang magdilim. Niyakap ni Lino si Hiraya mula sa likod, ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Naaalala mo ba? Bulong ni Lino. Noong una kitang nakita ulit, sa gitna ng alikabok at semento, ang layo na natin mula doon. Ngumiti si Hiraya, ipinatong ang kanyang kamay sa mga braso ni Lino na nakayakap sa kanya. Hindi ko yun makakalimutan dahil doon nagsimula ang lahat. Doon nagsimula ang pagbangon natin. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay puno ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, hinulma ng pagpapatawad at pinatibay ng mga pangarap na sabay nilang binuo. Mahal kita, Hiraya, sabi ni Lino. Hindi ito isang salitang puno ng simbuyo, ng damdamin gaya ng sa mga kabataan, kundi isang tahimik at malalim na pahayag. Isang pangako. Mahal din kita, Lino, sagot ni Hiraya. Tumingin sila pabalik sa komunidad sa ibaba. Ang bawat ilaw sa bawat bahay ay hindi lang simpleng kuryente. Ito ay simbolo ng pag-asa. Ang bawat tawa na umaabot sa kanila ay hindi lang tunog. Ito ay musika ng isang bagong simula. Bumaba ang tingin ni Lino sa babaeng nasa kanyang mga bisig. Ang babaeng minsan niyang sinaktan at itinakwil ay ang parehong babae na nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, pamilya, at tahanan. Salamat, bulong ni Lino.
Ang boses ay puno ng pasasalamat na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Salamat sa pagturo mo sa akin kung ano ang tunay na kayamanan. Hinalikan niya si Hiraya, isang halik na hindi nag-aapoy, kundi mainit at panatag. Isang halik na nagsasabing, nandito na tayo, nakauwi na tayo. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, ang mga ilaw ng Buhay Sibol Village ay lalong nagliwanag. Isang konstelasyon ng mga pangarap sa lupa, isang testamento na ang tunay na tahanan ay hindi itinayo ng semento at bakal, kundi ng pagpapatawad, pag-asa, at isang pag-ibig na kayang bumangon mula sa anumang guho. At dito po nagtatapos ang kwento nina Hiraya, Lino, at ng kanilang munting si Sinag. Isang kwentong nagpapatunay na ang landas patungo sa kapatawaran ay hindi madali. Ngunit ito ang tanging daan patungo sa tunay na paghilom. Ipinakita sa atin ng kanilang paglalakbay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkakamali, harapin ang katotohanan at piliing bumuo ng isang magandang kinabukasan mula sa pait ng nakaraan. Ang pag-ibig na totoo ay hindi perpekto. Ito ay isang pagpapasyang manatili, umunawa, at magpatawad araw-araw. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Naway mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon mula sa buhay ni Hiraya at Lino. Ano po ang pinakanagustuhan ninyo sa kanilang kwento? At anong uri naman ng kwento ng pag-ibig ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo, at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, kilig bawat sandali.